What do you mean non-disclosure? When you have a SALN and it's increased, that's disclosure. I mean, I just want you to clarify. Exactly. Tangina, bobo. Huling-huli sila ni Karen Davila eh. If this is my SALN before, and then, nilagay ko sa SALN ko, nag-increase siya ng 100%. Is it a non-disclosure? It is a disclosure. Dinisclose ko, kaya ako nga nilagay sa SALN eh. Anong non-disclosure dun? Kung meron akong hindi dinisclose, you have to be specific alin yung hindi ko dinisclose. Because the fact that it is in my SALN, it means that's what I'm disclosing to the public. Ganito lang ako kayaman. Bobo, huli. Oh, tangina kasi yan ang sinasabi ko sa inyo, bawal magmura eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo, puro kayo mga tanga, tas nagagalit kayo kay Karen Davila. Nagagalit sila kay Karen Davila dahil daw DDS na daw siya. Tanga tong mga to eh. Pag tinanong mo to, sabi ko nga sa inyo, si Karen Davila pa lang yan. Paano kapag yung mga abogado na yung nag-cross-examine sa mga ito? Mga abogado na ni Inday Sara yung nag-cross-examine sa mga ito, kukumbinsihin na lang nila ng abogado ni Inday Sara na peke lahat ng mga akusasyon nila sa korte. Paano na kung si Karen Davila pa lang natatain na kayo? Magandang araw. Mga banateros, nandito na naman. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler. Sa balat na YouTube, ang vlogger na hindi dapat iniintindi. Ang vlogger na hindi dapat siniseryoso. Ang vlogger na walang silbi sa buhay. Boss D at your service. Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. Mahal na araw mga bossing, kaya kalmado lang. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balunan ng puso, isip, kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Mga animal, buwisit, pabigat, walang silbi. Lahat ng mga switik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin at sinto-sinto. Mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga impakto, maligno, masasamang espiritu, masasamang elemento, mga sindikato ng Marcos Romualdez, diretso na eh. Mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. O yan, daming nag-react dun sa video ko ha. Yung video ko na nagpapasyon si Satanas. Oo, nagpapasyon na si Satanas ngayon mga bossing. O nahiya na si Satanas sa sarili niya. Sabi niya, wow, masyado naman yata akong mabait para ikumpara kay ikaw naman Boss Dada. Tinatawag mong Satanas at Diablo si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Nahiya naman ako mas masamang tao kaysa sa akin yan. Sabi niya. Oo, kaya yun, si Lucifer. Si Lucifer, dati mamabait yun si Lucifer. Hindi naman siya talaga Satanas na Satanas eh. Kaya lang, nagselos kasi si Lucifer eh. Nagselos si Lucifer kasi nga, kumbaga siya yung pinakamagaling na anghel noong dyan sa langit eh. Siya yung pinakamagaling na anghel, siya yung pinakamalakas. Sa kanya ibinigay yung pangangalaga dyan sa langit. Kaya lang, noong ang Panginoon, mga bossing, ay sinabi niya yung aking pamamanahan ng lahat ng ito. Pamamanahan ko ng kaharian ko at ng buong mundo ng lahat ng creation ko. Ipapamana ko. Ayan, ipinamana niya kay Jesus. Diyos ko po, nagselos si Lucifer. Sabi ni Lucifer, hindi ako papayag. Kaya ang ginawa ni Lucifer, nagrebelde siya. Kinuha niya lahat. Kumbaga, kasi siya ang leader ng mga ng mga army ng mga anghel. So hinikayat niya yung iba sumama sa kanya, nagtayo sila ng sarili nilang kaharian at yan na nga yung impyerno. Nung nagtayo sila ng sarili nilang kaharian, dahil mga bossing yung pamamanahan bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan, yung kanyang kumbaga tagapagmana ay nilagay niya rito sa lupa ang si Lucifer na malagi sa lupa. Alam niyo ba istorya niyan? Dito siya na malagi sa lupa kasi gusto niya na kung saan inilagay ng Diyos yung kanyang tagapagmana, gusto niya guluhin niya. Gusto niya demonyohin niya, satanasin niya. Kaya china-challenge niya dito sa lupa yung inilagay ng Panginoon na tagapagmana niya dito sa lupa. Kaya na malagi siya dito. Lahat ng kasamaan na naimbento talagang ginawa ni Lucifer. Ngayon mga bossing, eto na. Nung ipinanganak si Marcos Sr., siyempre, mga kampo ni Lucifer lahat yan eh. Sila Hitler, sila Stalin.
Lahat ng mga ano sila Mao Zedong, si Lenin, lahat ng mga pinanganak na masasamang loob. Mga bossing, lahat ng lumabas na mga masasamang loob dito, ano yan, produkto yan ni Satanas. Kumbaga, lumabas yung mga yan, kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo, pinanganak tayo, makasalanan na tayo dahil nga doon sa nangyari kay Ebat Adan. Ebat Adan. 'Di ba meron na tayong binhi ng kasamaan pagkapanganak pa lang natin, makasalanan na tayo pagkapanganak pa lang natin, 'di ba? Kaya nandito si Lucifer para lahat ng mga tao na ipinanganak na may kasalanan, pinapanatili niya yung mga kasalanan ng mga tao na yan sa kaibot-ibuturan nila. Kaya lahat ng mga lumabas sa mundo ng mga masasamang tao, yan sila Yamashita, lahat ng mga demonyong mga tao, galing yan kay Lucifer. Alam nyo ba, may mayroong listahan ng pinakamasasamang mga tao sa mundo. Eto na ang problema. Sa Pilipinas may ipinanganak. Na may ipinanganak sa Pilipinas, ewan ko, no, mga 1900s yata. Siguro mga 1920 ipinanganak. Hindi si Enrile hindi si Enrile, pero mga katropa pits din ni Enrile. Pinanganak si Marcos Sr. Nung pinanganak si Marcos Sr., ayan na. Nagkaroon na ngayon ng challenge si Lucifer. Pero hindi pa rin tinalo ni Marcos Sr. yung kademonyohan ni Lucifer. Kaya ngayon, mga bossing, eto na. Nanganak itong si Marcos Sr. ng Marcos Jr. Diyos ko po. Nako, maniwala kayo sa hindi. Lahat ng ginawa ni Marcos Sr. na kahayupan sa Pilipinas na medyo kahit papaano yung leadership ni Lucifer medyo na shaken, pero hindi niya tinalo si Lucifer. Pero itong si Marcos Jr., naku po, mga bossing, nung ipinanganak wala nang ginawa sa buhay kundi kademonyohan. Nung bata pa lang yan, nakita na ni Satanas yung sarili niya kay Marcos Jr. Naku, tsaya, mukhang kamukha ko to Sungay lang ang kulang nito tingnan nyo, anong kulay ni Lucifer? Di ba kulay pula? Anong kulay ng apoy? Pula. Anong kulay ng impyerno? Mamula-mula na mangitim-ngitim. Ganyan ang kulay ng impyerno. Tingnan mo anong kulay ng mga Marcos? Pula. Kasi ang pula ang kulay ni Lucifer. Kaya ayan ang kulay ni Bongbong. Ngayon, habang tumatanda si Bongbong, ayan na, lahat ng kahayupan, sabi nung kapatid niya, puro kademonyo ang ginagawa. Puro suyop, higop, lahat. Lahat na yata ng bawal. Sininghot na niyan. Tapos eto na, naging presidente ng Pilipinas. Naging presidente siya ng Pilipinas, ang kanyang puhunan, pagsisinungaling. Sabi nga ni Lucifer, sinungaling ako, pero ibang klase ang pagkasinungaling nito. Grabe naman. Sinungaling ako, tsaka nangungupit ako, magnanakaw ako, pero ibang klase to. Sabi niya parang naging matuwid akong parang bigla akong naging matuwid nung nakikita niya na yung mga ginagawa ni Bongbong sa bayang Pilipinas, pagsisinungaling niya sa taong bayan, pagnanakaw di umano sa pera ng taong bayan. Naharap-harapan, sabi ko nga sa inyo, yung mga magnanakaw, nagmamaskara pa. Yung mga magnanakaw, nagdi-disguise. Tsaka usually, yung mga akyat bahay, umaatake yan paggabi, walang tao sa bahay. Pero ito, umaga, tanghalin tapat, paggising pa lang. Wala nang ginawa kundi magnakaw na magnakaw. Sabi niya, walang iya, Sabi ni Lucifer, nung ako nagnanakaw, sinisigurado ko walang nakatingin. Sinisigurado ko, tsaka medyo palihim. Pag kumuha ako, ganyan. Hindi ko pinapakita. Pero ito si Bongbong, ibang klase. Kahit nakadilat ang mata, nakatingin ka sa kanya, kinukuha niya. Lahat ng bawal, ginawa. Lahat ng pagnanakaw, ginawa. Lahat ng pang-aabuso, ginawa. Ngayon, ito si Lucifer. Ang ginagawa ni Lucifer, yung mga nagtao sa simbahan, di ba? Binubulungan niya yan. So, huwag ka makinig dyan. Di ba? Pag yung mga pastor, yung mga pare, pag nag-sermon sila, sinasabihan niya, huwag ka maniwala dyan. Ako ang iyong konsensya. Hindi totoo sinasabi niyan. Ganun dinidemonyo ka. Ucha, ito si Bongbong, matindi. Kumbaga si Satanas, pag pumasok yun sa simbahan, nagko-cover yun, mainit huwag ka mag-alala, huwag ka maniwala dyan kay Father. Manyakol yan. Ganun siya. Pero si Bongbong, hindi. Sabi ni Bongbong, ako ang pinaka-demonyo sa mundo. Gunawin natin yung mga simbahan. Ganun.
Pasukin yung kingdom of Jesus Christ. Oh, pasukin yan. Sige, balakurain yan, duraan, ihian, dumihan. Tumira kayo dyan ng 16 days. O abusuhin nyo yung mga tao dyan. Talagang ganun, inutusan yung mga kapulisan na gawin yan sa isang simbahan. Si Lucifer, pag pumapasok sa simbahan, nagtatago pa siya. Hindi. Hayag na hayag kahit may mga kamera. O talagang pinasok yung simbahan, banal na dako, binaboy-baboy. Hindi lang isang beses, 2 beses, may mga namatay pa. Ibang klase, kaya nga sabi ni Lucifer, sabi grabe naman tong tao na to. Hindi ko na produkto ito. Kumbaga ako na yung hari ng kadiliman, hari ng kasamaan, nalaos ako dito. Kaya sabi ni Lucifer, wala pagka itong mga ito, nangamatay itong mga ito, pumunta rito sa impyerno, wala na, tapos na ang paghahari ko. Kaya nakaraan nag-post ako yung nagpapasyon si Lucifer, may sungay, bumait na po si Lucifer. Oo, hiring na po sila. Actually may nanalo na po sa trono ni Lucifer, ni Diablo sa impyerno. Ayan si Bongbong. Ganun. Oh, kaya nga sabi ko, ibang klase talaga, no? Ibang klase talaga ang nagagawa ng kademonyuhan. May mahal na araw pa naman ngayon. Delikado tayo. Mamamatay si Jesus sa Friday. Patay si Jesus sa Friday, tapos buhay pa yung Lucifer na nagkatawang Lucifer 2.0 na nagkatawang tao. Nasa Ilocos Norte. Diyos ko po, ano kaya mangyayari sa mundo? Habang Biyernes Santo. Oh, baka magalit na naman kayo, ha? Sabi sa inyo, joke lang yan. Hindi joke yan, totoo yan. Ganyan. Mga vlogger nyo, gawa-gawa ng istorya. Ganyan ganyan mag-content. Gagawa lang kayo ng istorya, puros katarantaduhan pa. O ito, totoo to. O, tiisipin nyo lahat ng pinagsasabi ko, di ba tama? Ayop talaga, oh. Walang hiya kayo. Ano na, mag-follow kayo, ha. Follow kayo sa Facebook page natin, 2 yan, ha. And follow din kayo, subscribe din kayo sa YouTube natin, ha. Boss Dada 2.0, maraming salamat sa mga nanonood ng video natin dyan, ha. Oy, mahal na araw ngayon. Lahat ba ay nakapagnilay-nilay na? Lahat ba ay nakapagbakasyon na? O mga bossing, yung t-shirt natin na Banateros for Inday Sara. O kita-kita tayo, ha. Magdadala ako marami dyan sa Davao. Punta tayo sa Davao, magkita-kita tayo dyan. Message lang kayo. Tapos may mga t-shirt ako na dala, ha. Pagka nakita nyo ako, bibigyan ko kayo ng t-shirt. Limitado man lang yan. Oo, nagpagawa lang ako mga worth 20,000 pesos. Wala naman ako kasing pera. Oo, naglabas ako ng pera para magpagawa, para ngayon pa lang, di ba? Na natin, suotin na natin yung Banateros for Inday Sara. Oo, sa gayon, kumalat na ang kulay itim. Ang kulay ng protesta sa Pilipinas. So kita-kita tayo dyan sa Davao City, ha. Maglalakad-lakad lang ako dyan. Hanapin nyo lang ako dyan sa may Coastal Road. Dyan ako maglalakad-lakad, mag-standby. Magdadala ako ng t-shirt, ha. Bibigyan ko kayo. Pasensya na kayo, ha. Konti lang na kaya ko ipagawa, Medyo mahal din kasi. Nagmahal na rin lahat. Oo, gumasta na tayo para lang kahit papaano meron tayong maitulong. Ito lang man, kaya nating itulong kay VP Sara Duterte, hindi ba? At sa Bayang Pilipinas. So, kahit na naglalabas tayo ng konti nating budget, o konti man lang yan, pero baka makatulong yan. Mahatagal pa naman, No, kahit buwan-buwan, magpagawa na lang ako pag may kadatungan. Pag may pera, pagawa ako. Tapos pamimigay ko rin naman yan lahat sa inyo. Alam nga, may suot ko lahat dyan. Dami naman. Oo, pero ang ganda-ganda niyan, Banateros for Sara Duterte. Tapos may 3 bituin, may kamay. Meron yan dito, Boss Dada, sa likod para alam nyo sa akin galing. Pag kay Banat Bay galing, may nakalagay Banat Bay sa likod. Pag kay Boss Dada, nakalagay Boss Dada sa likod. Pagpasensyaan nyo na, ha, sa mga una-unahan na lang. Kapag meron ulit akong budget, magpapagawa ulit ako. Walang pondo galing sa gobyerno yan, ha. Sarili nating sarili nating pondo yan. Ganun talaga, minsan gagastos tayo para sa kausa, hindi lang tayo salita na salita. Sabi nyo, dal naman ng dal to, wala naman nagagawa meron, kahit papaano. Sa mga ganitong paraan, makapagbigay tayo dyan sa mga kababayan natin, na proud na mga Duterte, di ba? Are you proud? Proud ako.
Proud na proud ako. I'm also proud to be associated with KOJC. I'm never ashamed of being associated with KOJC and with Pastor Kibuloy and with SMNI. I'm really really proud. We started as bashers pero ngayon ano kami, mga believers ni Pastor Apollo Kibuloy. We are not members of KOJC but we are believers. And Banateros are here to protect and to support yung KOJC. Kaya itong mga ginagawa ng gobyerno laban sa Kingdom of Jesus Christ, matatapos din yan. Kalma lang kayo. Matatapos din yan. Tatag lang. Hindi araw-araw panahon ni Lucifer. Katulad niyan. Malapit na rin magsipagpuntahan sa impyerno yung mga yan. Ano na lang tayo, wait na lang natin yan. Wait and see. Ayun na, magsimula na tayo. Magsimula na tayo bago natin pag-usapan. Si Claire Castro, madami na naman siyang mga patutsyada. Pero dito muna tayo, ha? Kailangan magano ulit tayo, educational, patungkol sa impeachment ni VP Sara. Dahil sabi ko nga sa inyo, yung propaganda ng mainstream media at ng mga vlogger patungkol kay VP Sara. Meron na naman lumalabas yung abnormal, yung taga-mental na vlogger na kung ano-ano na naman ang istorya. Puro istorya, wala namang kakwenta-kwenta. Ito, dito tayo sa may kwenta, ha? Panoorin natin itong video na ito. Interview ito doon sa ni Karen Davila. Ang daming galit kay Karen Davila ngayon. DDS doon si Karen Davila, mga gago. Paano naging DDS niya? Putangin na nyo. Kapag ka hindi nyo gusto yung hindi nyo gusto yung mga interview niya, kapag ka nadidiin yung mga amo yung mga magnanakaw sa Pilipinas, lahat na lang tatawagin yung DDS. Mga ulol talaga kayo, ha? Dito mga bossing, ipapakita ko sa inyo itong interview kay itong babae na ito mga bossing. Membro siya noong Committee on Justice, ha? At 'di ba no nakaraan in-interview ni Karen Davila si Luistro, nagmukhang tae. Si Luistro lumabas yung totoong kulay ni Luistro na nagfi-fishing expedition lang sila diyan. Ngayon ganun din, in-interview din ito si Ateng, tas pinaliwanag din niya yung mga bagay-bagay, tinanong siya ni Karen Davila tungkol sa mga bagay-bagay. Pakinggan natin, ha, para napakaganda nitong interview na ito, mga boss. Napakaganda itong interview na to, ha. Tingnan ninyo, tapos pakinggan ninyo yung mga sasabihin niya, and then ka-counter natin yan itong kanyang mga pinagsasabi noong mga pinagsasabi ng mga matatalino na naghihimay-himay din nitong impeachment kay VP Sara. Okay, pasok. Of course, the jurisdiction as regards Madriaga lies with a court where the case is. The members are overreaching their limit. Check the veracity. For example, as regards Madriaga, we have not declared him to be either Already at this point, since it is sufficient in form, substance, and grounds, that it already be brought to the plenary? not yet. Of course, we will follow the rules on impeachment proceedings, and we will still have to determine probable cause as So doon pa lang palpak na, they have to determine probable cause. Sabi niyo na naman, paulit-ulit naman si Boss Dada, puro na impeachment. Hindi, kailangan talaga natin to. Kailangan natin ma-absorb. Kailangan paulit-ulit natin. Kasi paulit-ulit din naman sila na sinasabi na corrupt si Inday, na ganito si Inday, na ganyan si Inday. So kailangan natin yan i-counter ng paulit-ulit na ma-educate tayong lahat patungkol sa illegal na ginagawa ng Congress sa paninira kay VP Sara. Lahat naman ito sa paninira lang. Hindi kasi tayo pwedeng mananahimik lang habang sila dire-diretso, paulit-ulit, tuloy-tuloy. Kasi may kasabihan tayo na kapag ang isang bagay na hindi totoo, kapag pinaulit-ulit mo at paulit-ulit na naririnig ng tao, nagmumukha yan totoo. Kaya tingnan mo si Trillanes, mga bossing. Si Trillanes, ang daming beses naman nang napatunayan na walang kwentang tao yan. Ang dami ng beses na patunayan na hindi totoo yung mga sinasabi niyan. Pero tingnan mo mga boss, ang dami pa rin o meron pa rin ilan, mga 3 na nakikinig sa kanya. Bakit? Kasi nga, he keeps on harping it every day, lahat araw-araw, mayat maya. Sa bawat interview niya, paulit-ulit lang naman yung mga sinasabi niya. Pero since 2016, paulit-ulit na yan na naninira sa mga Duterte. At may mga naniniwala sa kanya, padala-dalawa, patatlo-tatlo. Tas ang ginagawa natin, sabi ni Pangulong Duterte, di ba? Sabi ni Pangulong Duterte,
Wag na yan, hindi naman na dapat pinapansin yan. Dapat hindi na yan inaano, wala namang kwentang tao yan. O ganun din siya, kanilang bato-bato, di ba? Yung mga gagawa ng istorya kay PRD. Si PRD, pinabayaan yan, hindi niya pinansin. O ano nangyari kay PRD, hindi ba? Kaya ang ginagawa ni Inday Sara ngayon, si Madriaga at lahat ng mga naninira sa kanya, dinimanda niya na. Kasi nga, ayaw niyang dumating sa punto na magiging katulad siya ni Pangulong Duterte, na itong tao na to, na nagsasabi sa'yo ng mga kasilungalingan, pinababayaan mo, o kita mo, nagamit ngayon sa ICC. O, di ba? Kasi nga, hindi nila inasikaso. O, so kailangan papanagutin yan mga yan. So, si Trillanes, dapat mapanagot ito sa lahat ng mga paninira niya. So, dahil siya ay tuloy-tuloy sa pagsisinungaling, kailangan tuloy-tuloy din tayo doon sa pag-counter sa mga ito. O, kasi baka mamaya niyan, ma-hypnotize ka. Ma-hypnotize ka. Minsan nga, pagka araw-araw sinasabing pogi ka, kahit mukha kang nilamukas na medyas. Oo, nagmumukha ka, ano feeling mo talaga sa sarili mo, pogi-pogi mo. Pag maraming nagsasabi sa iyo at maraming paulit-ulit na sinasabi sa iyo yun, oo, gumagawa po ka nila sa paningin mo kahit hindi naman. So ayaw natin na mangyari yun, na magmukhang totoo yung sinasabi nila dahil tahimik ang mga Duterte. Tayo na mag-ingay, tayo na magka-counter. So katulad nito sa sinasabi nitong ulagang babae na ito. Itong babae na ito na ewan ko kung saan pinaglihi ito. Ito daw, kailangan pa daw nila ng probable cause. Ano nyo na pagbotohan nyo na sufficient inform and substance yan. Ano na yung next step? Hanapan pa ng probable cause? Hindi. Kung hinahanapan nyo pa pala ng probable cause yan, dapat hindi nyo muna, hindi nyo muna minarkahan yan na sufficient inform and substance. O sufficient in substance and grounds. Kasi kung sufficient in grounds na yan, and sufficient in substance na yan, that's it. Whatever it is na meron kayo, that's it. Yan na yung iaakyat nyo sa plenaryo at yan na yung iaakyat nyo sa Senado. At kung ano man yung mga kailangan nyo pa na mga ebidensya, you gather it by your own. Kayo ang maghanap nun, kayo ang magpresenta nun, and then it's up to the defense para pabulaanan yung mga ipinapakita nyong ebidensya. So, tapos na kayo. Nagbotohan kayo, sufficient inform. Tapos, pagkatapos nun, sufficient in substance, nagbotohan kayo. Nagbotohan din kayo sufficient in grounds. So, ano pa yung investigation na gaganapin nyo? Kasi dapat kung mag-iimbestiga kayo, okay man lang. Hindi pa natin pwedeng pagbotohan whether this is sufficient in grounds and substance. Kasi we need more information about this for us to determine that may probable cause. So, dapat hindi muna kayo nagbotohan patungkol sa sufficient in substance and grounds. Tama? Oh. Kasi ang pagkatapos niyan, katulad kay Bongbong Marcos, o di ba, nagbotohan kayo, sufficient in form, o di dumiretso. Sufficient ba yan in substance? Dinismiss nyo, di ba? O, nung dinismiss nyo ba yan, nag-iimbestiga pa rin kayo patungkol sa mga kaso kay Bongbong Marcos? Hindi na. Bakit? Kasi tapos na. Hindi siya sufficient in substance eh. So, hindi na kayo mag-iimbestiga. Hindi na rin yun maakyat sa plenaryo. O, ganun din dapat kay Inday Sara. O, nagbotohan kayo, sufficient in form. Tapos, pagkatapos, sufficient in substance naman. Nagbotohan din kayo, sufficient in grounds. Nagbotohan na rin kayo. O, edi dapat dun natapos yun. Dapat nag-imbestigan na kayo bago kayo magbotohan whether it's sufficient in form and substance. Tapos, dali nyo na sa plenaryo and then, let the impeachment proceeding go on or continue. Hindi eh. Nagbotohan na kayo, tinapos yun na sa botohan, tapos hindi pa pala kayo tapos mag-imbestiga. Paano yun? Kung nag-iimbestiga kayo, tapos malaman nyo sa investigasyon na peke pala lahat nung ipinapakita noong mga nag-aakusa kay Inday Sara, babawiin nyo pa ba yung botohan nyo sa sufficient in substance and ground? Di ba? Hindi na. So ibig sabihin, itong ginagawa nyo na ito na investigasyon, wala nang kwenta yan, wala nang bearing yan because tinanggap na ng side ni Inday Sara, ng mga abogado ni Inday Sara, na ito ay mapupunta dyan sa Senado and they are willing, they are waiting, they are ready for bloodbath. And bloodbath, hindi yan mangyayari dyan sa inyo. Hindi pwedeng mangyari yung bloodbath na isang side lang yung pwedeng magsalita at magtanong. Paano naging bloodbath yun? Di ba usually pag bloodbath, di ba dapat mag-aaway yan, mag-iispadahan yan bago bumuha ng dugo. Paano makakapag-ispadahan kung kayo lang yung umaatake? Tapos yung inaatake nyo, walang espada. Mga gago pala kayo eh. Tanga yarn. Bobo yarn. Hindi ba? Diretso. It's stated in our rules. And maybe for the understanding of others, what we are doing right now is a preliminary investigation akin to the preliminary investigation in criminal cases. So, while I Diba? Yan na. Inopen up niya sa piskalya. Di ba? May preliminary investigation. Hindi pa piskalya, actually DOJ.
Pag pumunta ka sa DOJ and then nag-file ka ng kaso sa DOJ, ang gagawin ng DOJ, they will investigate or they will subpoena you. Na ito yung reklamo sa'yo, sagutin mo. And then, titingnan, iimbestigahan ng piskalya whether yung grounds niya sufficient, ikaw naman, yung sagot mo, nasagot ba or mas naangatan niya ba yung reklamo? Kasi ako, on my level, pwede ko na talagang i-dismiss yan pag nakita ko nag-aakusa si ganito ng ganyan. O sinabi naman ni ganito na hindi, meron siyang pruweba na hindi totoo yung sinasabi ni akusador. Wala to. Nang aabala lang to, dismiss ko na to. 'Di ba? Ganun yun yung klase ng pag-iimbestiga. O ngayon kung halimbawa hindi ka pa desidido, antayin mo pa yung sagot ng kabila doon sa sagot mo. Ay sa sagot ng inaakusahan. From yung mga sagutan nila, ang trabaho mo lang imbestigahan yung mga sagutan nila. Ano ba to? Ano ba to? Okay ba to? Ganyan ba to? Sige, diretso na natin to. Hindi ko na tumadesisyonan on my own. Diretso na natin to dun sa korte. Yun lang yung investigasyon na ginagawa. Kung ano yung ipakita mo na ebidensya, kung ano yung ipakita ng kabila na ebidensya, pagbabanggain mo lang yun, and then aaralin mo lang. Okay ba to? Hanggang dun lang. Hindi na yung mag-iimbestiga ka pa, magre-request ka pa ng mga kung ano-ano. Hindi mo naman trabaho yun. Ang trabaho mo lang is to determine whether sufficient siya in form and substance, and then when it's sufficient in form and substance, dali na sa plenaryo, pagbotohan na ron. Pag nakuha na yung boto, impeach na sa Congress, dali na sa Senado. Tapos kayo, mga prosecutor, pupunta kayo ngayon sa Senado, tapos tutulungan nyo yung nagsasangkot mali. Yung nagdidemanda, tutulungan nyo para madiin yung or mapatunayan na may kasalanan talaga yung sinasakdal. Ganun lang yun. Kayo naman, abogada ka pa naman, tas di mo naiintindihan yan. Gumamit ka ng analogy, palpak pa. Kala nyo kasi tanga mga Pilipino. Hindi. Kung hindi nyo yan kayang ipaliwanag sa mga tao na maiintindihan nila, kami ang gagawa nun para malaman nila kung gaano kayo kaluka-luka. Again, we said that it appears that we have the numbers. We still have to go through the process. We still have to vet documents, verify the authenticity of these documents, especially those attached to Yun na yun. You should have done it in the first place before you voted for the sufficiency in substance and grounds. Dapat noon pa lang tiningnan nyo na yung mga ebidensya, dokumento na ipinapakita ng mga nag-aakusa. O kung sa tingin ninyo authentic yun, okay naman yun, and sufficient yun, at pinagbotohan nyo na, diretso na yan. O ganito, pinasasagot nyo yung kabilang kampo, hindi sumagot. Pinasisipot nyo, hindi sumipot. O anong sanction nun? Ang sanction nun, kasi bakit pa ako sisipot? Sufficient na in grounds and substance. Bakit pa ako sisipot? Tapos na yung botohan Ano pang pupunta ko dyan para i-depensa yung sarili ko? Tapos na laban Di ba tapos na yung basketball? Nag-buzzer na kayo The end of the regulation. Tapos na yung basketball. Ano pang kailangan natin? Halimbawa, basketball yan. O dumating yung kalaban, nagpapractice na yung kalaban. Hindi dumating yung yung isang team. Yung kalaban na team hindi dumating. Anong ginagawa ng mga isang mga liga? Kapag hindi dumating yung kalaban nung nagpa-practice na. Pag hindi dumating, default. Ibig sabihin talo na sila. So in this case, hindi sila dumating, hindi sila nag-participate. Therefore, ibig sabihin pa. Therefore, ayaw na nilang makipag-participate dyan. So kayo, dapat ang gawin ninyo is to, move it to the next level. Kasi wala na kayong mahihita O hindi nyo naman pwedeng papuntahan sa bahay yung team nandiyan na yung team A, yung team Satanas nandiyan na, yung team mabait nandiyan na ba? Wala pa. O 3 minutes, binibigyan nyo ng time yan. O 3 minutes, pag nag-buzzer na yon, sure panalo na yung kabila. Magsushoot na lang sila ng isang basket, panalo na sila. O alam nga naman ang gagawin ng committee, pupunta doon sa bahay ng mga player. Hoy, pumunta kayo sa basketballan, may laro kayo. Wala namang ganun. Hindi naman sila pinipilit kasi nila yun responsibilidad nila na magpunta doon sa game para maglaban sila nung kalaban nila. Hindi sila nagpunta. So ibig sabihin, tinatanggap na nila yung pagkatalo nila. So dito sa issue na to ng Congress, tinatanggap na nila VP Sara, natalo na sila dyan. So there's no point of going there and defending ourselves or defending yung kanilang kliyente kung sufficient na in substance and grounds. You just have to prove in the court na talagang sufficient yung mga ebidensya na hawak ninyo. Hindi pwede magsusubpi na kayo ng kung ano-ano para mas patibayin pa yung mga kaso nyo. the complaint and to the answer, if ever.
Oo. All right. Nilinaw rin nga ito ni Representative Luis Toro na talagang nag-iingat kayo. Nag-iingat siya na masundan ang mga rules. Kaso, 'di ba? Para hindi nga daw madala ulit sa Korte Suprema at yan ulit ang issue. So Yes. tama 'yun. So ang tanong ko pagdating ng mga ebidensya, right? So let's say I think the biggest here would be Madriaga as a witness. What is the latitude and the coverage of the House Justice Committee Okay. So, hearing, since under your rules, a non-member cannot ask, right, questions. Yes. The lawyer itself of the vice president cannot cross, right? They can't even ask questions to the witness themselves. They correct. can't cross, right? They can't Yes. challenge the witness. So anong hangganan, Representative, pagdating ng ebidensya po sa House Committee on Justice? Okay. So, let me clarify that first, Ma'am Karen. They are not allowed to cross to ask questions for the very reason that this is a preliminary investigation. And even in a prosecutor's office, the parties or their counsels are not allowed to do that. So it is the members of the Justice Committee who are acting as prosecutors who are expected to propound questions to the witnesses. Ano pong hangganan? Well, we are limited by this preliminary investigation. We are there to check the veracity. For example, as regards Madriaga, we have not declared him to be either a competent or an incompetent witness, contrary to the statements made by some colleagues that maybe he is of questionable character. So it is incumbent upon us to check the veracity of his statements. Hindi, piskal kayo eh. Prosecutor kayo, di ba? So since you are the prosecutor, kailangan ang i-examine nyo lang yung mga ebidensya na meron yung mga nagpo-prosecute. Hindi nyo dapat examinin yung ebidensya nung defense. Bakit? Di nakita nyo kung ano yung kahinaan nung kanilang depensa, tama? Kung ako rin naman gago, alam nga may pakita ko sa inyo kung ano yung hawak ko laban sa inyo. Di tinalo nyo kami, hindi ba? Siyempre, strategy yan. So kung sa tingin mo, si Madriaga kailangan yung i-vet, di kayo i-vet nyo. Ba't kailangan nyo pa yung side nila Inday Sara? Nagsabi na sila na hindi sila attend because wala kayong jurisdiction sa kanila. And it's a done deal already. In the Congress, it's a done deal already. So we are waiting for the impeachment, grounds for impeachment or the articles of impeachment to be transferred or to be forwarded to the Senate para sa hearing na. Doon tayo magkita-kita. Inaano pa lang pala si Madriaga yung ebidensya na meron sila De Lima, sila Tridon at kung sino-sino pa dyan ng mga kupal, mga hindi naman binoto ng taong bayan ng mga kongresista. Yung yung kanila yung examinin ninyo. Yung sa karapatan nila Inday Sara na itago yon. But pagdating diyan sa Senate where it counts, diyan na nila ilalabas yan. Doon na lang kayo. Right? Because you are not trial judges. So yan ang tanong. Darating si Madriaga, magsasabi siya ng testimonya. May mga congressman magsasabi, hindi yan totoo, polluted ka. May congressman magsasabi, totoo naman sinasabi mo. Technically, you can't write him off or include him in evidence. You can't. Because it's only in the trial proper that the senator judges can make the decision to say write him off or alam mo, ang galing dito ni Karen Ang galing ni Karen dito. Sinabi ni Karen dito na hindi naman kayo mga judges. So hindi ikaw ang magdi-decide whether itong si Madriaga pasok o hindi sa timbangan. Kung gustong gamitin ng prosecution o gustong gamitin ng mga nagdidemanda itong si Madriaga, hindi gamitin nila and then patunayan nila sa Senate na accurate itong mga pinagsasasabi nito ni Madriaga. Hindi kayo. Personal yung magiging opinion nyo dyan na kung sa tingin mo pasok si Madriaga, sa tingin mo tatayo yung testimonya ni Madriaga sa korte, di isama nyo siya sa... Pinipigilan ba kayo ni Inday Sara na isama yan si Madriaga? Ihulog ng langit nga daw sa kanila yan. Pinipigilan ba kayo nila Inday Sara na na yung impeachment huminto na? Yung mga nag-file ng certiorari diyan sa Kongreso, wala namang utos ni Inday, hindi naman mga abogado ni Inday yan. Si Jimmy Bondoc, abogado niya, si Torion, abogado, si Delgra, abogado. Mga supporter nila, yes.
Eh, kung di ka naman supporter, bakit ka naman pupunta ron? Pero walang utos yan ni Inday. Sabi ko nga sa inyo, hindi ba? Yung unang nakapagpigil sa impeachment, ang ano niyan, kami. Ako, si Banat Bay, si Coach Oli, kami ang tawag dito, co-petitioner nung motion, yung certiorari na ifinail namin nung 2024. Oh, yun, saan sa Supreme Court. Nanalo yun. Walang utos ni Inday Sara yun. Inisyatibo namin yun. Inisyatibo ni Pastor Apollo Kibulo yun. Inisyatibo ni Delgra at ni Torion yun. Nanalo yun, kaya napigilan yung impeachment. Nalaman, ang galing-galing kasi ni Torion, alam ni Torion na lumabag kayo sa batas. Kaya takot kayo ngayon. Kasi si Torion na naman. Nakapanalo na si Torion ng isa eh. O, sigurado na mananalo ulit si Torion dyan. Include him. Yes, and I believe that our chairwoman will be able to see whether the members are overreaching their Yeah. limit. Because most likely the senator judges, just offhand, I've covered 3 impeachment trials already. They will want to hear him in the trial. Of That's course. for sure. Yes. Yeah, they will want to, right? And they will decide. They will cross him. But for sure, they will want him. Tanong ko, of the House Committee on Justice, you need to secure him, right? You need to secure him. Pag sinecure nun yun na siya, what happens after? Ibabalik niyo siya sa detention, right? Yes, because Oo. there is an existing case, and Yeah. well, as of the last hearing when we approved the motions made then, we all agreed that of course the jurisdiction as regards Madriaga lies with a court where the case is pending, and Oo. we will be in coordination with the courts and the police and the other officials. Yeah, because his safety is imperative. Tama naman yun. Yes. Right? Representative Shell Diokno, I think, made that clear. Yes. And that he was the one who presented that, and tama siya. Diba? In Yes. itself. O, tumaas ang sali ko, hindi criminal yun. Yes. Every public official must explain how Representative Shell Diokno, I think, made that clear. Yes. And that he was the one who presented that, and tama siya. Ito, maganda to ha. Kasi ibinalik dito, Right? pag-uusapan na yung It's salin dito, interesting salin na. I firmly believe each and every public official must explain how their SALN has changed while in office. Yes. Pero ang Tuwan-tuwa siya, Kala niya, nakaano siya. Akala niya, oh yes, salin na. Oh, pero yayariin siya dito, tinan mo. tanong, pagdating ng SALN sa inyo, kasi ang SALN in itself na tumaas is not a crime. Boom! Salin, pag tumaas is not a crime. Okay? Kapag ka tumaas yung iyong pagka nilagay mo yan sa salin mo, mababa siya, tapos biglang tumaas, then maglalagay ka ng mga supporting documents eh. Ano yung mga ano yung mga assets mo na inilagay para maabot mo itong ano na ito, itong halimbawa, yung in the case of Inday Sara, paanong naging halimbawa 88 million o yung kanyang salin. O paanong 88 million? Ano yung mga yan? O ito ilalagay mo yan. Ito yung bahay ko sa ganito, yung ganyan, yung ganyan. So ito yung value niyan. Yan lang ba yung meron ka? Oo, yan lang yung meron ako. Sige, so yun yung salin. O ngayon, meron isang halimbawa, itong mangkok na ito, lagayan ko ng gamot. O itong mangkok na ito, 5 milyon ang halaga nito. O itong mangkok na to, sa'yo to. O ba't wala dyan sa salin mo? Hindi mo na ilagay sa salin mo itong mangkok na ito. Eh mahal-mahal nito. Ay nakalimutan ko, patay ka. Yon, paglabag yon sa batas. Pero yung salin mo na ganito yung halaga, kahit na gaano pa yan kaliit noon, kung ganito yung naging halaga niya ngayon, na-justify mo na ito ay na yung salin mo at yung dinideklara mo ay parehas doon sa meron ka. Halimbawa, ang dineklara mo 10 lang yung sasakyan mo, pero nung pumunta sila sa bahay mo may 30 kang sasakyan. Ayun, problema yan. Ginagawan ko lang ng example ha. Kasi ang sabi, ang salin kahit gaano kataas yan, mababa, mataas, ang importante kung tama yung pagdideklara mo, goods. Kung mali yung pagdideklara mo, kailangan meron kang pruweba na mali yung idineklara. Di ba? Meron ka nang ipapakita. Sa 10 sasakyan, ito yung nakalista, itong 20 other na sasakyan, hindi nakalista. Nakaw na yaman to.
ill-gotten wealth ito. Bakit? Kasi hindi kasama sa kanyang salin pero nasa possession niya. Tapos nakapangalan sa kanya lahat. Hindi ba meron ka na dapat hawak na ebidensya na ipapakita? Tingnan nyo dito. Yes, In of itself, course. diba? In Yes. itself. O tumaas ang salin ko, hindi criminal yun. The Yes. crime is determined if you are unable to prove that, Correct. diba, legal Increase. ang pagtaas ng salin. Oo. Correct. It is So pagdating ng expected to salin increase. doon, pero pagdating ng salin doon, how far can the house go when clearly the camp of the O kasi dineclare ni Inday eh. When you declare it, ibig sabihin walang problema, that's what you are declaring. O dineclare ako wala akong asawa, halimbawa. O tapos may asawa pala ako. O yun ang paglabag sa batas. Dahil nagsinungaling ako. Pero kung dineclare ko naman wala akong asawa, tapos jumowa ako, walang problema yun, wala akong asawa eh. Ganun lang yun. Nakadeklara eh. Naka-public yun eh, yung salin eh. Kaya nga sabi ni Inday Sara, you have to make sure if you're accusing someone of an ill-gotten wealth, you have to have in your possession yung wealth na ninakaw. Ano yun? O kung halimbawa property, anong property yung sinasabi ninyo na ninakaw ko? Because yan, I will prove it na nandiyan yan sa salin ko. So hindi ko ninakaw yan, I declared it eh. Vice President for sure will not explain it in the House. Okay, so what we will do with that is, well, we subpoenaed Sal-Ens, I think based on the Sal-Ens. motion of Kong Ridon, and Oo. that was approved. And I guess it will be used to show certain allegations in the complaint. Mali yun. Kasi sinumpina ko yung salin. Kasi yung salin naman na yan, sabi nga, publicly available yan. So dapat nasa kamay na ni Ridon yung salin niya. Okay? Actually, nasa kamay niya na yung salin. Kaya nga meron siyang figures eh. From this wealth, naging ganito. Nasa kamay niya na yun. Now, doon sa mga nasa kamay niya na mga dokumento, alin, meron ba siyang patunay na hindi accurate yung kanyang mga, yung nasa salin niya? Ang laman ng salin niya, limbawa, 10. Merong hawak si Ridon na 20 na wala dun sa salin niya. Di ba? Dapat may ganun. Wala eh. Ang sabi ni Ridon, isubpina natin yung law firm, isubpina natin yung ganito, isubpina natin to para makita natin kung magkano ba yung kinita nung kanilang kumpanya and then ibabangga natin. Hindi pwede yun. You should have done it before. Nung nag-file kayo ng kaso at nung isinama nyo sa articles of impeachment yang salin niya, dapat ready na kayo with the annexes. Kaya nga tinanong kayo ni di ba, Rufus Rodriguez, yung final mo ba, meron bang annexes yan? Wala. Ito bang final mo na to, may annexes yan? Wala. Walang annexes. Paano natin isasama yan sa articles of impeachment? Wala pala kayong ebidensya. Meron kayong salin. Tapos ang basihan nyo lang, from 10 piso, naging 20 pesos na. Yung yaman niya ngayon. Saan galing yan? Hindi kayo dapat nagtatanong ng ganyan. Dapat, pag nag-akusa kayo, hindi kayo nagtatanong. Pag nag-akusa kayo, meron kayong hawak na matibay na ebidensya na magbaback up doon sa akusasyon nyo. Hindi eh. Nagduda ka lang. Dahil from this, naging ganito. Nagnakaw yan. Chismis yan. Ibig sabihin, yan? Malisyoso ka lang. Di ba? Malisyoso ka lang. Wala ka namang ebidensya na hawak. Buti sana kung meron ako, meron ako dito, 100 bahay, nakapangalan sa kanya. Pero wala sa salin niya. Kasi sa salin niya, 5 lang yung bahay na diniklara niya. 20 na bahay itong hawak ko. So paano yan? Hindi niya diniklara ng tama, ibig sabihin, nakaw na yaman ito. Di ba ganun dapat, Ridon? Bobo ka eh. Regarding the SALN violation or the non-disclosure in the SALN. Alin nga ang hindi dinisclose? Kailangan specific, hindi niya dinisclose yung 5 patatas. Hindi niya dinisclose yung 5 tsinelas. Dapat may ganon. Kapag may non-disclosure, alin yung hindi dinisclose? Bobo nyo. Hindi nyo alam. Mahahanapin nyo pa lang. Yun ang mali. Naghahanap pa lang kayo ng ebidensya, bumoto na kayo ng sufficiency in form and substance. Ako nga, hindi ako abogado, naiintindihan ko yan eh. What do you mean
disclosure. When you have a SALN and it's increased, that's disclosure. I mean, I just want you to clarify. Exactly. Tangina, bobo. Huling-huli sila ni Karen Davila eh. If this is my SALN before, and then, nilagay ko sa SALN ko, nag-increase siya ng 100%. Is it a non-disclosure? It is a disclosure. Dinisclose ko, kaya ako nga nilagay sa SALN eh. Anong non-disclosure dun? Kung meron akong hindi dinisclose, you have to be specific alin yung hindi ko dinisclose. Because the fact that it is in my SALN, it means that's what I'm disclosing to the public. Ganito lang ako kayaman. Bobo, huli. Oh, tangina kasi yan ang sinasabi ko sa inyo, bawal magmura eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo, puro kayo mga tanga, tas nagagalit kayo kay Karen Davila. Nagagalit sila kay Karen Davila dahil daw DDS na daw siya. Tanga tong mga to eh. Pag tinanong mo to, sabi ko nga sa inyo, si Karen Davila pa lang yan. Paano kapag yung mga abogado na yung nag-cross-examine sa mga ito? Mga abogado na ni Inday Sara yung nag-cross-examine sa mga ito, kukumbinsihin na lang nila ng abogado ni Inday Sara na peke lahat ng mga akusasyon nila sa korte. Paano na kung si Karen Davila pa lang natatain na kayo? It's an explanation. It's not a non-disclosure. If it's in the SALN, then it's disclosed. What the Yes. Vice President needs to do is explain. What was alleged in the complaint, in the two complaints, was the non-disclosure of many assets. Many assets. Alin nga? Yun nga yung hinahanap eh. Tinan mo Tinan mo. Simple lang yan. If there is an asset na hindi dinisclose, merong siyang mga assets na dinisclose, yun yung pagbabanggain mo. But the fact na sinusubpina ninyo yung bank record, sinusubpina ninyo yung mga transactions noong kanyang mga businesses, it means wala kayo nung sinasabi ninyong undisclosed. Naghahanap pa lang kayo. Therefore, it's a witch hunt. It's a witch hunt. Many figures, I believe. And, Fishing activity yan. and again, I know that this is the beef of the respondent in saying that it was not properly identified, or there was no ultimate facts. But again, like in previous SAL and impeachment Wala na. case, like in Corona, the statement Yeah. of the non-disclosure of certain assets, or even just one asset in the SALN, and the failure to show the Wala na, natain na. the Sige. proper increase, or the reason for that increase was that was used against Corona. Hirap na hirap si ate Yan, yabang-yabangan, tali-talinuhan nung tinanong na, nga. Oo. Pero kay CJ Corona kasi, merong mga properties na nakapangalan sa kanya na hindi nalagay. Yon. Kay Corona, may mga properties na nakapangalan sa kanya na wala sa SALN. Yun yung non-disclosed. Because what's in the SALN, that is what's disclosed to the public. Meron mga non-disclosed which is property specific na wala doon sa SALN niya. Yun yung violation di umano. Kay Inday Sara, meron ba kayong specific na mga assets niya na wala sa SALN niya? Wala. That is why sinusubpinan niyo yung mga finances nila para yung akusasyon nyo magkaroon kayo ng hawak na ebidensya. Sa SALN. Yes. Ano po yung kay Vice President, para po sa viewers natin to, na nakapangalan sa kanya na hindi niya nilagay? If I'm not mistaken, there are Ano? well, Wala. Bobo. Ang galing talaga. Magaling. Sabi ko nga sa inyo si Karen Davila, kahit ganyan yan, kahit luka-luka yan, kahit papano minsan, nasa matinong pag-iisip yan Alam din niya kasi na magnanakaw si Bongbong tsaka si Romualdez na yun dapat ang iniimbestigahan natin Bakit ito si Inday Sarang pinipilit yung pitasin? Tinan ninyo sabi, alin? Para sa nakakarami, alin sa mga properties ni Inday Sara yung hindi kanya yung nakaw? Meron? Well, wala siya may sagot kasi wala talaga silang hawak. Kasi kung meron, sasabihin niya na, we have actually 10 properties na wala sa SALN niya. And we will show it. Dapat ganun, di ba? Di ba? Wala first bank accounts, and Okay. I believe that The one Tanungin nyo kung kanino galing. Kanino galing yung ebidensya nila. Kanino? Ito na. alleged by, to clarify, the one alleged by Senator Antonio Trillanes. yes, Yun, patay. So, tangina, sabi ko nga sa inyo Ang tawag ng Congress kay Trillanes, ang pambansang chismoso.
Pambansang chismoso. Wala nang naniniwala kay Trillanes. Nasa Senado pa si Trillanes, ito na yung mga sinasabi niya. Magnanakaw si Manscarpio, si Pulong Duterte, hari ng ganito, ng ganyan. Meron daw tattoo ng dragon sa likod, na meron daw ng triad, serial number. Hindi naman totoo. Si Bongo daw may tattoo sa likod, wala naman. Si Inday Sara daw, ano ng Pogo, galing sa drug lord, wala naman silang ebidensya. So ngayon, umamin itong lokal-lokal na ito na kung ano yung sinasabi ni Trillanes, yun ang ebidensya nila. So ibig sabihin, itong hearing na to talaga, yung mga articles of impeachment na yan, kay Trillanes galing yan. So si Madriaga, maniniwala tayo na galing din kay Trillanes yan. Ganyan ang galawan niya eh. Madam, matagal na pong nilabas ni Trillanes yan. May mga hearing na sa Senado, nilabas niya na yan, walang naniwala. May mga hearing dyan sa Kongreso, nilabas niya na yan, walang naniwala. Tas naniwala ka? Anak na tinapay kayo. Si Trillanes lang pala ang source ninyo. Kaya naman pala naghahanap kayo ng karagdagang ebidensya dahil galing sa baliw yung ebidensyang tsaka akusasyon na pinangahawakan nyo ngayon. And if I'm not mistaken, as of Yes, last that's one. year, Okay. in our proceedings, in our proceedings for the impeachment last year, they said that that account is still active. And to add to that, there are companies, oo. I believe, that are connected with the respondent that are not alleged in the SALN. That Alin nga doon? Alin doon? Dapat specific kayo. According to Trillanes yan ha. According to Trillanes. Putya, sabi ko nga sa inyo, reputation wise, hindi nga nanalo sa kalookan niya. Walang tiwala tao dyan eh. Tapos yan ang gagamitin niya. Tapos nalaban. Matagal na nilang na-debunk yan eh. Even AMLAC itself, sinabi ng AMLAC na, tinanong kasi si Trillanes, saan galing yan? Oh, sabi ni Trillanes, secret. Di pa pwede secret. O tinanong ngayon yung AMLAC, saan nyo ba galing itong mga sinasabi ni Trillanes na mga figures? Hindi. Hindi sa amin galing yan. Bago kami makapag-issue ng certificate o nung kung ano man, kailangan may court order, kailangan may kaso sa korte. Hindi kami pwedeng basta mag-issue ng ganun lang. Bank secrecy law. Diba? Patay tayo dyan. So anong kwenta nitong nitong kaso na to? that's why there was also a motion for production of documents by the Securities and Exchange Commission. Patay tayo dyan. So ngayon pa lang kayo humihingi. Humihingi kayo ngayon ng patunay na tama itong mga pinapalabas ni Trillanes. Bakit hindi kayo humingi sa kanya ng patunay? Ba't kailangan kayo maghanap ng patunay? Responsibilidad ni Trillanes yun. Bilang isa sa mga nag-aako sa kay Inday at bilang sinabi na ng AMLAC na peke yung mga dokumento na hawak ni Trillanes, pinakinggan nyo pa rin. Wala talaga. Mahina. Diyos ko po. Ito, sabi ko nga sa inyo, pakinggan ninyo itong sasabihin dito ni Sal Panelo, ha? Pakinggan niyo sasabihin ni Sal Panelo sa hearing nyo na yan. Pasok, Sal. Nung nakita nila siguro pala, binago nila ang nomenclature. A different name, they call it now. Hindi, preliminary investigation yan. Determine na lang namin ang probable cause. Determine nila ang probable cause. Bakit pinipilit yung papuntahin pa dyan? Pwede naman yung i-determine na ang probable cause. Moreover, gaya ng sinabi ko, masyado kayong kontradiksyon. Sinisira niyo ang sarili niyong argumento. Paano nyo hahanapin ang probable cause? Sabi nyo na nga, sufficiente ang aligasyon. Ibig sabihin may nakita na kayong tama at may prueba na kayo. Ngayon, ang ginagawa nyo, pinapasubtinan nyo at sabi nila, hindi, magdala ka ng ebidensya rito. Hindi nga po pwede sila magdala ng ebidensya sa inyo. Kayo ang nagdidemanda Kayo ang magiging prosecutor. Kayo ang uusig kay Day Sara. Dapat yan, pagtanggap nyo lang ng complaint, hinanap nyo na kung meron bang patutunguhan at meron bang prueba para manalo kayo. Bakit binabaliktad nyo? Kaya nga incongruity, makahalimaw, monstrosity, isang plataforma. Ang problema sa inyo, wala na nga kayong dunong, inihahayag nyo pa. Aray, ang sakit naman no. Ang yabang-yabang pa naman yan nung Zamora na yan. Ang yabang-yabang pa naman ni Ridon. Ang yabang pa naman ni Luistro. Wala naman pala kayong mga dunong. Wala kayong mga utak. Kayo ang nag-aakusa tapos hihingi kayo ng ebidensya sa inaakusahan nyo, mga tanga.
Hindi tayo mapapagod na paulit-ulitin ito para sabi ko nga sa inyo, kapag ka meron kayong nakadebate, kapitbahay nyo, nanay nyo, tatay nyo, mga kapatid nyong tanga, alam nyo sasabihin nyo, ha? Alam nyo sasabihin nyo. O kung ano yung sinasabi natin dito, yun ang sabihin nyo para mapahiya mang ulol na yan. Publiko, sa bagay, wala namang claimant to expose your ignorance or your stupidity or your idiocy. So, yan ang nangyayari. Lumalabas tuloy na mga Grage, ang sakit. Ignorance, stupidity, idiocy, mga idiots. Grabe, sakit ng mga pinagsasabi ni Panelo. kayo pagdating dyan sa prosedimento ng impeachment sa ilalim ng saligang batas. Ang mabuting-mabuti kung magagaling kayong magsalita at may mga laman ng inyong mga salita. Matatawa ka. Merong isa naman niyang congressman. Ganda-ganda ng mga punto de vista niya. Pagkatapos pagbutuhan yung pala ganun din siya. Para-pareho nga ako Hindi na. Kaya sabi nga ng marami, Si Rufus Rodriguez yun. Ang ganda ng mga punto niya. Ang ganda ng sinaside niya. Tapos pagbutuhan, tataas kamay niya. Ulul. Tanga. Saka rin tanga. Meron kang reservation sa taas ka ng taas ng kamay. Ikaw ang nagsasabi na nag-fishing expedition kayo dyan. Tapos pagkabutuhan, taas ka rin ng kamay. Paano? May bayad. Utang ina niyan. Oy, sabi nung mga Marines yun nung mga Marines sabi, yung Quadcom daw, kada hearing umattend ka, tas nagtanong ka, tas yung tanong mo, binalahura mo yung mga Duterte, laki ng bayad sa'yo. O si Greco Bellica nagsabi nun na 10 million, appearance lang yun na 10 million. Bawat isang congressman, 10 million 15 hearings, 15 15, 15. Para hindi tayo 15 hearing. 150 million yun. Sa 10 million kada appearance mo, 150 million. Ilang congressman yung umattend doon? Yung iba nga namatay na. Ganun kalaki ang pera ng gobyerno. Actually, yung taxpayers money, yung galing sa maleta na ibinabayad sa mga yan. Pera nyo yan. Lagi nyong tatandaan yan. Baka dito ganun din. Baka hindi ko sinasabing ganun din. Baka ganyan din yan. Siyempre, yung mga natira pa naman sa maleta noon, may mga itinatago pa naman sila. So, may pinangtutustos pa sila. Pag wala nang pinantutustos siya, kita mo baliktaran na lahat yan. Pagdating ng 2028, putangin na lahat yan, mga nakakulay green. Yung mga nandyan, mga clowns. Marami diyang mga payaso. Marami diyang mga BO to the second power. Meron dyan mga IDIO, TS. Sabi nila, yan mo kaya masisisi niyo ba? Kaya sabi ko po sa akin, ano bang naging kasalanan ng bansang ito? At binigyan tayo ng isang kapulungan na punong-puno ng mga payaso, punong-puno ng mga BO to the second power at IDIOTS. Diyos mio, perdon naman. Ano ba yan? Tuloy mo. Ayan po. Sa last paragraph po, subtopic, sham proceeding, game over in 2028. The proceeding is nothing but a sham, or moro-moro in the vernacular. As repeatedly discussed in this columnist's daily SMNI TV show and TikTok podcast, the Justice Committee will just go through the motions of deliberating on the impeachment complaints. In reality, the recommendation to the plenary of the House of Representatives for the transmission of the impeachment complaint to the Senate has long been decided. So, is the voting in the plenary a foregone conclusion? While the impeachment of Vice President Sara Duterte in the House is a done deal, the number of legislators voting for her impeachment there may yet be a radical of the two aforementioned probabilities and plundered the nation's wealth. To them, it's game over in 2028. Paano po ninyo, bakit ko sinasabi na the lawmakers are bent on pursuing this monstrosity of a legislative proceeding? They are so fixated in their desire to disqualify her from running in the 2028 and remove her from office. In the process, they forget common sense having escaped them. Nawala na sintido ko, tinakasan na sintido ko na ito pong complaints, gaya ng paulit-ulit nating tinaliwanag, walang batayan. Kahit sa anong kanto nyo tingnan, in whatever corner you see and look
nag-examine, talagang wala. Ngayon, bakit nila pinupursige? Gaya na sinabi natin, ulitin natin na, sapagkat yung mga yan, yung inaalala nila, yung mga tatakbuhan nila sa 2028, gusto nilang manatili sa isipan ng taong bayan. Pag ang mukha nila palagi nasa TV, palaging inilalabas sa mga payag nila, maalala sila. Kahit na nga bad publicity, sabi nga nila, publicity still, whether it's good or bad. Kahit na, alam po nila na moro-moro yung ginagawa nila. Bakit moro-moro? Yun pong desisyon sa impeachment, matagal na nilang plinano. Hindi pa sila nga nagplano ng impeachment. Hindi pa sa kanila yan. So alam na nila ang gagawin nila. So alam na nila na sa Committee on Justice siguradong papasa. At alam din nila na since sila boboto at sila rin ang gumawa, makakapasa. Kaya kita nyo, 215 votes yung nakaraang taon. Maganda pa, walang halaga lang dahil nag-ruling ang Korte Suprema. Kaya, halatang halata ho. Tapos na. Yung plenary session na yan, sigurado naman yan. Hindi ba? Tingnan nyo ha. Sinabi na nga hindi darating, may sulat na eh. Pero, in-adjourn nila, sinuspindi nila, at babalik na naman sila para ituloy daw. Wala na nga darating. O di ba andiin? Self-explanatory. Hindi mo na kailangan pang ipaliwanag yung mga sinabi ni Sal Panelo. Maintindihan na natin 'yan. O mga bossing meron pa tayong isa. O ito, nag-file kasi diyan sa nag-file sa Supreme Court itong sila Torion, katulad nga nung ginawa namin nung nakaraan. Nag-file kami ng motion ng certiorari dyan sa Supreme Court para sabihin or i-request na ipatigil itong impeachment proceeding kay Inday Sara dahil lumabag sila sa batas at namumuliti ka lang sila. Nanalo tayo, kaya hindi na-impeach si VP Sara noong 2025. Pero ngayon, mga bossing, dahil nga talagang yun ang plano nila, kaya first order of business nila ng 2020, ng 20th Congress, ma-impeach ulit si VP Sara. Ngayon nakikita ulit ng mga magagaling na mga abogado na lumalabag na naman itong mga taga-kongreso at mukhang lalabag na naman sila sa kanilang mandato. O kaya nag-file na naman ng certiorari itong sila Jimmy Bondoc, sila Attorney Torion para mapigilan itong pagbubuli ng Senado ay ng Kongreso sa proseso, pagbali nila sa batas. Ngayon, ito abogado man ito, si Attorney Abayon, pinaliwanag niya kung ano ba yung mga nilalabag sa batas at may grounds ba itong ni Inday Sara? May grounds ba itong impeachment or itong reklamo ng mga abogado sa Supreme Court para mapigilan yung impeachment? Pakinggan natin to mabilis lang. 2026, yung first hearing ng impeachment case si VP Sara sa HOR level sa Committee on Justice ng House of Representatives. Tapos yung nangyari po sa committee na yon, number 1, hindi po umattend si VP Sara, di ba? And then number 2, hindi rin po umattend yung lawyers ni VP Sara. And number 3, yung pinaka-interesting po na development doon ay yung pagpa-issue or yung pag-move po na mag-issue ng subpoena yung Committee on Justice para ipasubpoena yung SALN records ni VP Sara from 2007 up to present. And then yung mga business records din po ng negosyo ni VP Sara at nung asawa niyang si Attorney Marn Scarpio, which includes the law office po ni Attorney Mans yung gusto ipasubpoena. So yung subpoena po na yon was issued kasi upon voting ay majority ng members ng House ginrant para i-issue yon. And the only dissenting voter was si Congressman Rufus Rodriguez, who is also a lawyer himself. Okay, so yan po ang pinaka-interesting development nung March 25. Then nung March 27, ito na po yung final naman nila Attorney Torion et al. Na case sa Supreme Court. So yung final po nila is certiorari and prohibition with prayer for temporary restraining order. So when you say certiorari, ang layunin po nito is to determine sa upper court or sa Supreme Court in this case kung whether or not may grave abuse of discretion ba, grabing pang-aabuso sa kapangyarihan yung House of Representatives, which amounted to a lack Grave abuse of discretion. Ginamit nila dito na grounds nila Torion yung pag-dismiss sa impeachment ni Bongbong Marcos. And then
gaano, yung double standard ba, double standards ng Congress, and then kung paano nila tinatrato itong impeachment ni VP Sara, ginamit nila yan dito. Or excess of jurisdiction because of that grave abuse. So yan po yung certiorari, yung purpose niyan. And then prohibition naman po, correlated din po to yung certiorari and prohibition, but the purpose of prohibition is to prohibit the House of Representatives from continuing with their proceedings because of grave abuse of discretion. Okay, and then ito namang prayer for a temporary restraining order. This is a preliminary remedy since matagal-tagal pa po to itong certiorari and prohibition bago madesisyonan ng Supreme Court. Pero prior to the actual resolution kasi of the case, posible nang maapektuhan, di ba, yung rights po ng isang party. So dito po ngayon papasok yung temporary restraining order as a provisional remedy po yung tawag. Para during the pendency of the case proper, itong certiorari and prohibition, ay pwede na ma-restrain yung House of Representatives from continuing to avoid further affecting the rights of the respondent. Okay, so yan po ang final na kaso nila Attorney Israelito Torion and Company. So ngayon po i-discuss naman natin yung subpoena na inisyu ng House of Representatives kasi yun po yung isa sa main reasons kung bakit na-file to or final to nila Attorney Torion and Company. Okay, so ilalagay ko po to sa gilid yung actual rules ng House of Representatives para hindi po tayo maligaw kung ano ba talaga yung procedure ng House. Okay, so yung first po nating issue talaga is whether or not pwede ba mag-issue ng ganong subpoena, ganong klaseng subpoena yung House of Representatives kung saan yung mga documents po na gusto nilang makuha ay mga documents sa isang bagay na hindi po na-mention or nabanggit dun sa main complaint. So kung ako po ang tatanungin ninyo, yung legal position ko po as to that issue ay posible pong may grave abuse of discretion yung House. And the reason is because number one po of the right to due process ng respondent. So alam naman po natin na si VP Sara already filed her answer, di ba? Yung answer ad cautelam niya na medyo naging controversial pa nga. So anyway po, ang process po kasi sa impeachment in the HOR level is upon filing and initiation, i-determine nila na sufficient in form, sufficient in substance, then after na yan, notice to respondents and time to plead. So ito yung answer. And as a matter of fact, yun nga po, si VP Sara already filed her answer. So ngayon, kaya ko po nasabing it can be a violation of the right to due process because in right to due process, yung first po niyan is the right to be notified kung ano yung sasagutan mo or i-explain mo later on. Diba? So yun nga po, sumagot na si VP Sara based on the complaints that was filed and presented and made part of the record of the proceedings. Yun yung sinagutan niya. So ngayon po, kung biglang may isasabpin ng records na hindi na notify si VP Sara or hindi niya alam kasi hindi yun naka-attach sa original records, kung ako po tatanungin, questionable po yun, di ba? At pwede po i-argue na it violated the right to be notified ni VP Sara. Therefore, a violation or a possible violation po of the right to due process yung legal position ko. Okay, so ngayon, ang next question, pwede naman daw yun sagutin ni VP Sara kung mag-participate lang po siya sa hearings. Yun yung binabato sa kanya. So yan, like ito po ang sinabi ni Congresswoman De Lima, may pa bloodbath pang sinabi noon sa simpleng committee hearing nga ay takot na takot ngayon. And then ito rin po si Congressman Sendanya, corrupt lang ang ayaw humarap. Grabe. So ngayon ang next question is si VP Sara ba yung may dahilan or sarili ba niyang kasalanan kasi ayaw po niya mag-participate, diba, sa hearings. Therefore, because of that, hindi siya na-notify. So in simple terms, is it VP Sara's own fault ba kaya na-violate yung right to due process niya? Quick break lang mga kasimor, gusto ko lang po magpasalamat in this video. So tandaan po ninyo, pag sa YouTube kayo ang tatanungin ninyo, ang legal position ko po doon ay hindi po yun kasalanan ni VP Sara, kundi it is a legal strategy na ginagamit niya at nung lawyers niya. Kasi meron po tayong tinatawag na principle of estoppel. So when you say estoppel, pag meron kang gawin na isang bagay, ay hindi mo pwede questionin yun later on. In other words, kung na-touch move ka na sa isang move, hindi mo na yun pwede bawiin later on. Dito po kasi ang gusto mangyari nila Congresswoman De Lima, dun sagutin ni VP Sara sa committee hearings yung mga bagong evidence. So pag mag-attend ngayon si VP Sara sa proceedings na yun, tapos ma-notify na siya of the new evidence na pinasabpina nila, that can be argued na she already consented or was properly notified of the new evidence that was submitted. Therefore, what process. However, since ang position nga po nila VP Sara ay hindi pwede yung mga ganong klaseng subpoena, edi syempre hindi talaga siya a-attend doon. Tapos yung proper next step dyan or yung ginawa po nila Attorney Torion ay i-questionin yun sa Supreme Court para may higher court na mag-determine kung sino ba talaga sa dalawang parties ang tama. Is it Vice President Sara and her lawyers or is it the House of Representatives? So si VP Sara, yung pinaka main issue po nila ay walang jurisdiction yung House of Representatives, and of course yung House naman, position nila, meron silang jurisdiction or power to issue yung mga ganong klaseng subpoena. Okay.
Okay? And of course, since dalawa po silang parties to a certain issue, hindi naman po pwede na sila lang din yung sumagot, na sila yung tama. So yung proper venue po talaga dyan, kung may ganyang situation, ay iakyat nyo yan sa higher court para yung higher court ngayon ang magsasabi kung sino sa kanilang dalawa ang tama. Okay? So medyo technical po yun, but in simple terms, since si VP Sara nga is questioning the jurisdiction of the House, edi hindi talaga siya magpa-participate doon para hindi siya ma-estope. Kasi pag pumunta na siya doon, tas nag-participate siya, it means she already surrendered herself to the jurisdiction of the court. Diba? So yan po ang most likely iniiwasan ni VP Sara and her lawyers. So in other words po, yung refusal ni VP Sara, kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi po yun because takot siya or dahil corrupt siya as stated nito ni Congress. Yan. Bobo kasi yan eh. Yan. Ito, putang ina to, bobo to. Walang alam yan. Nakita nyo nung tinanong niyan si Pangulong Duterte, harap-harapan, nagmukhang tanga yan dyan sa Congress. Si Bobo, walang alam. Si Dilima, ganyan din, walang alam. Tanga rin yan. Tapos may kaso pa, o nanira ng pamilya. Walang reputasyon, may kaso ng droga. O hindi ba? Fully dismissed na ba yung kaso niya? O hindi ba? May pinababalik nga yan sa kulungan, sa Court of Appeals, di ba? Ngayon, nasa laya pa yan. Ganyan kalakas yung mga hype niyan. Tapos sila yung mga malalakas magbintang. Yan si Dilima, meron nga yung meron daw yan hindi rin na liquidate na pera ng Department of Justice. Si Risa Ontiveros, bukod sa PhilHealth, meron pang issue ngayon sa insertion, hindi may paliwanag. Mga walang hiya ito eh. Congressman Sendanya, but it is simply a legal strategy po kung ako ang tatanungin ninyo. Kasi kung ako din po ang lawyer ni VP Sara or ng respondent in an impeachment process sa ganitong case, yun din most likely ang i-advise ko para hindi kami ma-estope to question later on yung proceedings nila. Okay, so hopefully klaro po yan. So ngayon, ang next question naman po natin, aside from a possible violation of the right to due process, meron pa bang ibang posibleng na violate yung House sa pag-issue at pag-acquire ng ganung klaseng evidence via a questionable subpoena? At ang sagot naman po dyan ay posible naman pong may violation din sa Revised Rules on Evidence. So as you can see here, 2019 Revised Rules on Evidence. So Section 3 po yung titingnan natin. Rule 128, Section 3, General Provisions. So makita po nyo, evidence is admissible when it is relevant to the issue and not excluded by the Constitution, the law, or this rule. So yung applicable po sa atin is this one, which is yung relevance of an evidence to the issue. Okay, and the reason po kaya yun yung sinight ko, because number one, yung rules of court apply suppletory, diba, sa impeachment proceedings according to the own rules po ng House of Representatives. And number two, because yung mga evidence po na makukuha ngayon via the questionable subpoena ay pwedeng ma-argue na hindi yun siya relevant to the issue because as stated dun sa March 25, 2026 hearing by Congressman Rodriguez nung kinlarify po niya sa members ng House ay yung mga businesses na gustong ipasubpoena yung records ay hindi nabanggit or naging parte ng ultimate facts nung complaint. And then pangalawa po, yung SALN was starting from 2007 all the way up to present. So in 2007 up to 2022 ay irrelevant din po to the case considering na it has been repeatedly discussed and held already by the Supreme Court na yung impeachable offense or the ground for impeachment must relate to the term of the impeachable officer. So 2007 to 2022 ay hindi pa naman po impeachable officer si VP Sara. So therefore, yung SALN for those periods can be argued na irrelevant to the issue. Okay? And then yun nga po, yung sa business, since hindi nabanggit or naging parte ng ultimate facts ng complaint, ay irrelevant din po siya to the issue kasi hindi po siya parte ng records ngayon. In simple terms, yung evidence po na yun once makuha ng House ay wala po siyang facts na marerelate to or magiging relevant to kasi hindi nga po nabanggit sa complaint yung basihan na facts nung evidence na gusto nila makuha. Okay? And yung next reason ko po is the rules mismo ng House of Representatives. So Section 7, second paragraph, and yung last sentence po to be specific. So the committee shall have the power to issue compulsory processes. So itong compulsory processes is the power to issue subpoena for the attendance of witness and the production of documents and other related evidence. So wala po tayong question na they have the power to issue subpoena. Pero yung issue ko lang po talaga dito is itong last part, diba? Other related evidence. So yung evidence po na dapat i-gather nila via the subpoena must be related to the case. Yun yung issue on relevancy na pinakita ko sa inyo kanina dun sa Revised Rules on Evidence. So since hindi nga po nabanggit sa ultimate facts yung basis ng mga documents na gusto nila ipasubpoena, therefore, it can be argued na hindi po related or relevant yung evidence na pinapasubpoena ng House of Representatives. Consequently, it can be argued na may grave abuse of discretion. And yung next follow-up question po dito, di ba yung impeachment process daw sa HOR level ay similar naman daw po to a preliminary investigation. Yun po yung repeatedly na binabanggit ng both parties, yung defense and the members ng Committee on Justice themselves. So ang masasabi ko lang po as to that issue is yung ganun pong comparison is simply for analogy purposes.
Because at the end of the day, the impeachment process is a totally different process po yan from a regular preliminary investigation. So yung first po na difference nila is yung impeachment is a constitutional process po yan, mandato po yan or mandated by the Constitution directly to Congress. Whereas po yung preliminary investigation is based only on the rules of procedure. To be specific, yung rules on criminal procedure. So doon pa lang po makita na ninyo yung one of the main difference, constitutional process, yung impeachment, whereas isa is a regular or a rule-based procedure lang. Okay, and then pangalawa po, in preliminary investigations po kasi meron na rin tayong jurisprudence na nagsasabi na pwede mag-to follow ng evidence. Whereas in an impeachment process, wala pa pong ganong jurisprudence. Kaya hindi po natin strictly pwede masabi na pwede lang din yung to follow na evidence sa impeachment process. So kung ganyan po na wala pang strict jurisprudence, kung ako po ang tatanungin, we should just go back to basics, which is the right to due process nga. Dapat notified palagi yung respondent and dapat yung time niya or yung right niya to explain must be based on what was notified sa kanya. Hindi yung pwede na bigla na lang may sumusulpot na kung saan saang evidence. And it is for that reason kaya po ito natatawag na fishing expedition ng iilang mga anti-impeachment. Like si Congressman Rodriguez himself, tinawag din po niyang fishing expedition yung subpoena na yon. So kung titingnan po talaga natin yung rules on a regular preliminary investigation versus a impeachment process, ang regular PI po kasi mukha talaga siyang parang investigation/case build-up na procedure. Whereas itong impeachment, kung ako po ang tatanungin, para lang siyang preliminary or evaluative na procedure. Meaning na in-evaluate ng HOR as the body kung whether or not sapat ba yung complaint with the attachments, evidence na binibigay sa kanila to determine kung meron bang probable cause para iakyat yung kaso sa Senado. Okay, pero tatandaan po natin na wala pa po kasing clear jurisprudence sa ganyan. Kaya yung position ko po, again, play safe na lang tayo kung hindi sigurado. Let's just be safe and follow na lang yung right to due process talaga. Which means na dapat laging notified sa lahat and yung mga na-explain nga po ng respondent must be always related lang dun sa mga na-notify sa kanya. So di ba? Simple. Galing na mismo ito sa abogado. Very technical pa din yung pagpapaliwanag ni attorney pero ano pa din, pero mas maiintindihan natin kaysa dun sa propaganda ng kabila. And I would say, napaka-importante na kumalat nitong mga ganitong klase ng mga videos, lalong-lalo na itong mga video natin para mas ma-educate pa yung tao at saka mas maliwanagan yung tao. Ano ba itong pinagtatalunan nila? Kasi allergic ang tao pagdating sa mga technical na mga bagay. Lalo na yung mga technical na pagpapaliwanag. So kailangan nila talaga nung paliwanag na na maaabot nila o abot ng kapasidad ng bawat isa, yung kumbaga layman. O kaya ganun yung way ng pag-explain natin. Kasi tayo mababaw lang din naman tayo na tao. So kung ano yung pinakamababaw na na explanation para mas maintindihan natin at maabot natin, kailangan yun ang ginagawa natin. And si Boss Dada, ganun siyang way mag-explain sa inyo. And ginagamit natin itong mga videos na ito na bagamat mas malalim pero mas naiintindihan natin kapag nire-reactionan natin. So importante kumalat ito, i-share ninyo, i-like ninyo itong video natin na ito at kung nagustuhan mo, pakulay ka para ipapagawa tayo t-shirt. Again paulit-ulit natin itong gagawin. Paulit-ulit natin itong ipapaliwanag kahit masakit na siya sa tenga kasi kailangan lagi natin itong iintindihin, ipapaalala sa mga sarili natin para hindi tayo nagkakamali kapag may mga sinasagot tayo yung mga tanga. Lalong-lalo na mahilig lang sa headline. Di ba? Sana may natutunan kayo. Kung wala kayo natutunan, bahala kayo sa buhay nyo. Maraming salamat mga bossing. Mahal na araw ngayon magano tayo. Gamitin natin itong panahon na ito para makapagnilay-nilay. Magdasal tayo, isama nyo sa dasal na sana huling gabi na nila ngayon. At sana ay itong penitensya natin na nagsimula ng 2022 ay matapos na sa lalong madaling panahon. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw.
kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap